Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Tungkol ito sa tarpaulin, mga litrato ni General Torre na nagkalat sa Isabela. MMDA General Manager Nicolas Torre III says he did not commission the Ingat sa Daan tarpaulins bearing his image and that no government funds were used, saying they were produced by an LPG brand for a distributor's event in Isabela. Torres' name has been floated as a potential 2028 presidential contender, receiving 0.1% in Pulse Asia's latest presidential preference survey. So, wala akong kinalaman dyan. I did not commission. Hindi siya nagbayad. Ibig sabihin, ang tanong, pumayag ba siya na gamitin yung litrato niya at ilagay sa mga iba't ibang lugar sa Isabela with the message, ingat sa daan. So, posible, hindi siya nagbayad. Kaya lang, posibleng pumayag siya. Kasi, imposible naman yung LPG brand na yun na basta na lang ilalagay ang mukha ng dating PNP Chief, MMD General Manager, kung hindi man lang mag-coordinate sa mismong tao. Hindi ako naniniwala, opinion lang ito. Naniniwala ako na meron siyang pagpayag, although hindi siya nagbayad. Ayun, magkaiba yon. Sino ba yun nagsabi? Si Attorney Guanzon man siguro? Na nananaginip siya, ngayon pa lang ay talo na siya. Wala siyang kapanapanalo kasi nga yung survey parehas sila ni Senator Risa Ontiveros. Excuse me ha. Pinagmamayabang ni Senator Trillanes na malakas na contender, pinagmamayabang ni Richard Hidarian, mga malakas daw na makakalaban ni BP Sara sa 2028. Ayan, Hontiveros and Torre. Yun na nga isinama rin siya sa senatorial survey. Sa senatorial survey, di ba, 12 ang pipiliin. Dapat sana medyo mataas-taas na ang makuha ni Torre sa senatorial survey kung malakas siya. Ilan lang ang kanyang rating? 0.5%. Paano siya mananalo yan? Nangunguna si Senator Padilla, nasa 49%. O 46, nangunguna. Sa Magic 12, 6 na Duterte allies ang pumasok sa winning circle. Si, Ejercito at Escudero, hindi nga nakapasok sa Magic 12. Kaya, sige lang. Wala namang masamang mangarap. Karapatan ng bawat isa pwedeng tumakbo. Wala naman siyang disqualification, alam ko. He is totally qualified. Bahala siya kung president, vice president, senator. Nasa 3 lang yan So, good luck sa mga kakandidato. Ito, may nabasa kong post ni Kipichu. Sabi niya, sige, busy kayo sa pagtanggal kay BP Sara. Kami naman, sabi niya, busy kami yung planning namin
sino ang ipapalit namin kay BP Sara in case magtagumpay kayo na manipulahin ang threshold, yung conviction votes. Maipababa nila ng 14 or 13 kaya. In case lang na magtagumpay sila sa pag-convict kay BP Sara, sabi ni Kipicho, they are now on the planning stage, sino ang ipapalit. Napakalakas daw ang ipapalit niya. At siguradong mananalo pa rin itong replacement ni BP Sara sa 2028. At sabi niya, ni Kipicho, by pag nanalo ang kapalit ni BP Sara, bibigyan niya ngayon si BP Sara ng presidential pardon. So pag nabigyan na ng pardon, what's next? Sa 2034, pwede nang kakandidato si BP Sara. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy ng Duterte. 2028. Yan. Sino kaya yung Duterte na ipapalit? Sa 2034, pwede nang tumakbo si BP Sara dahil nabigyan siya ng pardon. Sa 2040, tama ba? 2040, another Duterte na naman daw. Ibig sabihin, ang planning, ang vision, ang grupo ni Kipicho is forever Duterte na. Wala nang makakasingit na Marcos. Well, anyway, parte yan ng strategizing sa politika. But seriously speaking, tingin ko, hindi nila makokonvict si BP Sara. Sure, opinion ko lang ito, I might be wrong. As sure as the sun rises in the morning and sets in the afternoon, ganyan din ako kasigurado na panalo si BP Sara sa impeachment trial na ito. Ibig sabihin, tatakbo pa rin siya sa 2028 at up to now, wala pang kandidatong malakas na pwedeng tumalo sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako, para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Anak ko diri sa balay ni Jeric Dagumay nga taga Sitio Kalapat, Tagbak, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang iyang balay nga bag-o niya nga balay, trapal lang unta ang iyang gina atop. So karon natabangan siya og yero, sumuna ni ang iyang pulihan. Og mao na ni ang gihatag nga yero nga 5 ka buok nga 10 ug 5 pod ka 8 napulo tanan. Salamat ko sa Ginoo kay nataga mixin kay ang among atop gid sa una kay kuan trapal gyud na kadtong karaan nga trapal na kanang naayon na nadaot. Napulihan na og sin. Pasalamat gid kay ko sa nag-atag. So karon napulihan na gyud og yero tong mga trapal lang nga inyong atop. Inong gani. Dugay namang gyud ang among balay na ang among trapal na naghisi. Nag-ipon rami sa uyan sa akong bana. Kuan
karon mauli na gid namo ni kay nanay sin. Mauli na gid ni namo karon. So unsa ra di ang trabaho sa imong bana? Mais. Mag-uuma lang. Mm, So karon na pulihan na gyud tong inyong atop, so di na mo maulanan. di na gid So maulian na ni gid ninyo ang gipatay ninyo nga balay. di na gid mi maulanan. Salamat kaayo.